Good day everyone. So, for today, i-discuss ko naman sa inyo is all about summation notation. Okay. So, narinig mo na ba yung word na summation notation? Okay. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Okay. So, kung titignan natin yung salitang summation, we can see na meron siyang root word na sum. Okay. So, ayan. Babox ko siya ng yellow. So, meron siyang root word na sum. So, meaning, may kinalaman ito sa pagkuha natin ng sum of the terms ng sequence. So, ang ginagamit natin when using summation notation is yung Greek letter. Okay. Yung Greek letter na sigma. So, ano ba yung itsura ng sigma? Okay, so ito yung itsura niya. Ayan. So, ang tawag natin sa kanya ay sigma. Oops. Okay. Ayan. So, again, this is the Greek letter sigma. So, ibig sabihin yan, dinidenote niya yung summation or pagkuha ng sum. Okay. So, paano ba natin gagamitin yung summation notation? Okay. So, ganito yung kanyang general format. Sulat natin. Okay. So, meron akong sigma notation, then n sa ibabaw, and then I is equals to 1, and then a sub I is equals to, so ayan, a sub 1 plus a sub 2 plus a sub 3 plus dot plus a sub n. Okay. So, paano ba natin yan maiintindihan? Okay. So, pag-aralan muna natin yung mga parts. Okay. So, dito, sa mapapansin nyo dito sa equation, makikita ninyo na meron siyang letter na I. Ayan. So, yung I stands for the index of summation. So, index of summation. So, sa itaas naman, yung N, okay, ito, yung letter N, ang tawag naman dyan is the upper limit. Upper limit of summation. So, yun na siguro yung reason kung ba't nakalagay siya sa taas, no? Kasi it stands for upper limit. And then, yung 1 naman, ito, yung 1, ayan, so 1 yan. Ang tawag naman natin dyan is the lower limit. Lower limit of summation. Okay. So, paano ba natin siya babasahin? So, ganito natin siya babasahin. So, the sum from I is equals to 1 to n of a sub I. Okay. So, ganyan daw siya babasahin. The sum from I is equals to 1 to n of a sub I. Okay. So, ayan. So, magbigay tayo ngayon ng example para mas maintindihan ninyo. Okay. So, for example, tinatanong ka nung the sum of the first 5 terms, for example, sum of the first 5 terms of the sequence. So, general sequence muna yung, general terms muna yung bibigay ko. Sum of the first 5 terms of the sequence, let's say, a sub n is equals to n squared plus 1. So, ayan. So, paano natin yan isusulat in a summation notation? So, simple lang. Okay. So, tignan muna natin yung pinapahanap. Okay. So, ang sabi dyan, sum. Okay. Sum. So, obviously, dahil sum yan, gagamit na ngayon tayo ng sigma notation. Okay.
So, maglalagay na ako dito ng sigma notation. Kasi it refers to sum, diba? Sabi natin kanina, yung Greek letter sigma denotes summation. Okay. And then, next nating i-highlight or i-box yung first 5 terms. Okay. Ang sabi dyan, sum of the first 5 terms. So, may idea ka na. First 5 terms. Ibig sabihin, pwede natin ilagay dito na first 5 terms. So, ibig sabihin, magsisimula siya sa I is equals to 1 to 5. Okay. So, ayan. So, yung lower limit niya ay 1. Yung upper limit niya ay 5. Okay. Then, yung sequence na. So, yun na lang yung kulang. Yung sequence. So, ano ba yung sequence? That is a sub n is equals to n squared plus 1. Pero, since I yung ginamit kong variable dito, kailangan I din siya. Okay? Pero para masunod na natin yung nandito sa given na a sub n is equals to n squared plus 1, ang gagawin na lang natin, instead of using I, okay, papalitan na lang natin siya ng letter n. Kasi di ba variable, pwede naman kahit ano. Okay, so susundin natin yung letter n. Ayan. Para pareho na siya dun. Okay? So, yun na yun. Lalagay na lang natin kung ano yung sequence. O, ang sequence ay hindi na to kasama yung a sub n. So, yun na lang. Yung n squared plus 1. Okay? So, ayan na siya. Ito na yung ating summation notation. Okay? So, mas madali siyang isulat. Okay? So, paano natin to babasahin? So, ganito natin siya babasahin. The sum, okay, from n is equals to 1 to 5 of n squared plus 1. So, ganun lang. The sum of from n equals to 1 to 5 of n sub n squared plus 1. Okay. So, gamit itong nakuha natin na summation notation. So, paano natin siya i-represent into yung parang katulad nung previous example natin sa finite series, no? So, ganito lang yung gagawin natin. So, pag sinulat na natin to, maging itsura niya na ay okay, 5n equals to 1 n squared plus 1 that is equal to, so papalitan mo lang yung n ng from 1 to 5, so magiging 1 squared plus 1 plus 2 squared plus 1 plus 3 squared plus 1 plus 4 squared plus 1 plus 5 squared plus 1. Okay. Then simplify. So, 1 squared plus 1, that is 2. Plus 2 squared 4 plus 1, that is 5. Plus 3 squared, that is 9. Plus 1, that is 10. Plus 4 squared, 16 plus 1, that is 17. Plus 5 squared is 25 plus 1, that is 26. So, meaning, ang final answer natin will be, dito na lang, final answer natin will be equal to 60. Okay? So, ayan, ibabox natin siya. So, ibig sabihin, marunong na kayong gumamit ng summation notation. Okay, that's it.